29 po ng umaga ay 29. Ngayon po ay isang magandang mapagpala, mapagbiyaya at pagka-Diyos po ng umaga sa bawat isa. Ngayon po ay November 21, 2023, araw po ng Thursday. Ang abang lingkod ay kalalabasan po sa LTO Pasay. Napakaganda ang serbisyo mga kaibigan dahil ang abang lingkod ay pumila po ng 7:15 po ako ay pumila, tapos 8:25 na release yung license. Ang bayad po ay 500 plus po, 585 po, 585 na. So 10 years po pala ang expiry date. So kaya mga kaibigan, napakaganda ang serbisyo ng LTO. Napakabilis, no? Pero mo po yan, 7:15 pumila yung bang likod, 8:25 po ay na-release. So napakaganda ang serbisyo mga kaibigan, no? So kaya yan ang maempleyado na sinusunod ang Citizen Charter. Ibig sabihin na napakabilis po talaga. So kaya mga kaibigan, pag tayo ay nagtutulungan, nag-unawaan, napakaganda, no? Dahil ang serbisyo publiko ay, naalala ko mga kaibigan, ang sabi ng isang fiscal, no? Public office is a public trust. So ano po ang naalala ko sa mga kaibigan natin sa civil service at saka sa ombudsman, no? Na palagi nilang ini-emphasize na gano'n, no? Kung sa tayo tama naman, no? Kasi biro mo yan, pila ka ng madalian tapos nandyan ka agad, no? So ibig sabihin na napakaganda ang serbisyo mga kaibigan. So pwede pala mag-half day, no? Halimbawa mag-half day ka sa, halimbawa mag-renew po kayo ng license tapos mag-half day po kayo. Sa yung pag-half day, pwede, no? Kasi pwede naman, eh, no? O kaya pwede naman na mag-in muna, gagawa, tapos magpaalam, mag-out, no? O kaya sa break time, pwede kaya sa break time, kasi walang break time sila, eh. So, halimbawa, ang office po ng private o kaya public ay mayroong break time na 12 to 1. Ayan, pwede, no? O, diba? Napakaganda, no? Kasi gano'n na po talaga, mayroon tayong tinatawag na break time, no? Kasi nagpapahinga, no? Kasi alam niyo po ba, sabi naman ng DOLE, no? Ang sabi po nila ay bawat bawat oras, halimbawa nakatutok po tayo sa computer. Pag nakatutok po daw tayo sa computer, dapat after 1 hour, tayo daw po ay tatayo at magtingin sa mga green. Sa mga green, mga kaibigan. At pag tayo doon sa mga green na yun, parang yung mata natin parang makuha yung pagod. Kasi pag tutok tayo ng tutok palagi sa computer, siyempre yan, no? Medyo mapagod yung mata natin, tapos nakaupo tayo, no? Tapos ang sabi pa, mag-inat-inat ng konti. So tatayo, titingin sa, kaya sa opisina mga kaibigan, maganda rin po na talagang mayroong buhay na mga halaman. May buhay ng mga halaman para, kasi di ba ang sabi ng lola ko, Lola Carmen Imperial Baloran, sabi niya, Toto, kung ikaw ay uutol, huwag ka dito sa loob ng bahay, punta ka sa labas kung saan may halaman, doon mo para magpasalamat yung halaman, no? So si Lola ay parang biro lang ni Lola yun, pero pag yung nag-aral na si ako, na sabi ng teacher, ang carbon dioxide ay ang ating binubuga, no? At yun naman pala ang kailangan ng plants, no? Grabe, perfecto talaga yung ni Lord, no? Yung creation niya, perfecto po talaga, no? So kaya yan, no? Kaya kanina pinag-usapan natin na ang iyong bang lingkod ay isang farmer. So yan, no? So isa sa mga yan, no? Alam niyo po ba, no? Alam niyo po ba mga kaibigan na ang sabi ng
study, no? Narinig ko lang po ito, no? Hindi ko po nabasa. Pag halimbawa may dala daw po tayong itak, tapos pupunta tayo sa gubat, na-stress daw po yung mahalaman. So, ibig sabihin parang na apektuhan yung kanilang buwan, na-stress daw po sila. So, yan po ang sabi, no? Na-stress daw po sila. So, kaya dapat, no? Mahalin natin. Ituturin po natin yung mga halaman na parang tao rin. Kaya siyempre, kailangan lang, halimbawa, lansones. Ang lansones po pala kailangan ng pruning din. Kasi biro ko, pati sa sanga niya, namumunga. No? Kaya yung umuwi, yung abang lingkod po ninyo ay agipron ko yung lansones. Yung maano lang siya sa bintana, no? Naka-pron siya. Kasi maganda siya na pruning. Tapos, grabe ang bunga niya, pati sa puno minsan. Grabe pala ang lansones, no? Grabe ang nilod kanya, creation. So, yan, no? So, yung malansones na yun, sabi ko po kanina, sa nagdaan na tag-init, walang problem dahil ang aking may bahay ay ano siya, no? Doon siya naliligo, doon naglalaba. Sabi ko, napakaganda. Yung pagpabunga ng kwan, ang daming bunga. Sabi ko talagang napakaganda, na? Kaya mahalin natin ang mahalaman, mga kaibigan, dahil yan ang ating partner. Parang ano yan, parang ano po yan, parang gasolina at saka car, no? Kung walang gasolina, hindi tatakbo ang car. Pag wala naman ang car, useless ang gasolina, no? Kaya ano siya, mga kaibigan, partner, kaya tayo ganun din. Basta lahat na creations nito ay yung sinabi niya pagkatapos, nagsabi niya, good, no? Ang sabi yan sa Murang Nagabay, no? Nakita niya, very good. Tapos ang mga masasamang creation ay mayroong purpose yan. Lahat ay create na mayroong purpose, no? Kaya ano kaya ang ating purpose? Ano kaya ang ating layunin? Bakit upang maglingkod sa Kanya, no? Di ba? Tayo maglingkod po sa ating Panginoon. Kaya sa umaga pa lang, mga kaibigan, paggising po natin, aawit tayo ng awit pasasalamat, awit papuri, at awit ng pagsamba. Diba napakaganda pag yan po ang ating gagawin. So yan, mga kaibigan, awit na papuri, pagsamba, at awit ng pasasalamat. Okay, unahin natin ang pasalamat. Bakit po tayo magpasalamat sa ating Panginoon? Dahil ang ating Panginoon ay nagpadala ng kanyang maanghel at hindi natutulog at hindi naiidlip upang tayo ay bantayan. Wow! Napakapalad po natin, mga kaibigan, dahil hindi basta-basta ang nagbabantay sa atin, no? Pero mo, anghel ang nagbabantay sa atin, kaya meron tayong guardian angel. So yan, so makipigan, yan ang pinakamaganda, no? So minsan sa ating experience sa farm, kasi minsan po makipigan, pag halimbawa noon, no, yung naalaala ko yung aking tatay na pag ano siya, pag halimbawa magpa-harvest po kami, kinaumagahan pa kukunin ang palay. So ang ginagawa, mga kaibigan, ng ating tatay kasama yung patid ko, ay binabantay nila yung ano, no, yung ano ba ito, yung mga sinako, no, yung ibang yung harvest. Kasi biro mo yan, nakawang ka na isang sako, masakit na yun. Kasi yung isang sako sa panahon ngayon ay more than 1K. Kasi ang kuha niyan 50 kilos, no? Pero ngayon, mga kaibigan, social ang mga farmer. Bakit? Wala nang harvest eh. Ibig sabihin, hindi na kinakarit, kundi maliban na lang kung natumba.
Ibig sabihin mga kaibigan ay ano na, no? So mayroon na po tayong harvester. Ibig sabihin hindi makina na. Ang kulang na lang mga kaibigan ay planter. Pero sa Korea nakita ko yung aking kaibigan na si Bo. May planter na sila. Parang inaano mo na, parang may moldy po ang kwan mga kaibigan. Ang ano ba ito? May moldy po ang lalagyan ng binhi, tapos pagtubo yun tsaka itanim ng planter. Subalit mga kaibigan, parang may disadvantage yan pag may planter po tayo, kasi wala nang gagawin yung mga kaibigan, yung mga nagtatanim. Kasi ang pagtatanim 300 pesos yan o 350 araw-araw may kain. Pag may planter na, ibig sabihin wala na yun. Subalit lahat naman ay pwede pa, no? Dahil halimbawa may harvester. Sa harvester, bawat puno ng sako na 50 kilos, ang ginagawa ng harvester ay iniiwan po yan, no? Ibig sabihin kung makalat, mayroong tagasunod yan na mano-mano talaga, no? Yung mano-mano mga kaibigan, ang ginawa ng mano-mano ay kinakarga, no? Kaya mayroong karo yan, hinihila ng kalabaw, tapos dalhin doon sa may kalsada. Kung hindi makapasok ang tinatawag natin ng mga elk or whatsoever na maghakot ng palay. So kaya mayroon pa rin. So isa pa, kahit may rotor, arwel or tawag po namin sa amin ay bao-bao, sa gilid ng kahon o pilapil, mayroon talaga na hindi matamaan, kaya minamano-mano yan, inaararo yan ng mga kapatid. Kaya yan, no? Tapos pag diba, inaararo yan, lagyan ng tubig para mabulok ang mga damo. Kaya pati ang dayami, no? Ang dayami mga kaibigan na hindi na po sinusunog, hindi na po yan sinusunog, kundi siya ay ano siya, no? Pinapabulok na lang, kasi grabe daw yan ang ano niya, sabi ng mga agriculturist, sobra pa daw yan sa urea. Kaya mas maganda siguro kung halimbawa mayroon tayong parang puso negro, ilagay doon yung kwan, ilagay po doon yung dayami, tapos takpan at papabulok na, yun ang isaboy. So, grabe po pala yan mga kaibigan. Ibig sabihin, organic talaga. Pag organic talaga ang abono, napakaganda. Kaya napakasaya ang mga farmers na nagtutulungan, ginagabayan ng government, at pasalamat tayo sa DA, Department of Agriculture. Alam mo ba mga kaibigan, may libre po kami na bawat hektar ay mayroong dalawang sakong abono, dalawang sakong binhi rin po, no? So ibig sabihin na nagsasubsidize ng kahit kunti, no? At halimbawa pagkaroon ng napakalakas na hangin, matumba yung mga palay, ang ginagawa ay picturean mo lang yan, tapos may matatanggap kang 5K. So saan mo naman po gagamitin ang 5K? Kasi ang 5K ay kung makibigan, no? Halimbawa yung iyong palay ay natumba, hindi na naman kaya ng harvester, kaya harvesting niya ng mano-mano at pinapakyaw yan ng mga tagagapas. So yun po makibigan. O ibig sabihin na hindi po tayo pinapabayaan ng ating government. Napaka concern ang ating government sa mga farmers, no? So pero mo yan, mayroong augmentation na binhi, mayroong augmentation na abono, pero hindi ko alam mga kaibigan kung mayroon silang pesticide or herbicide. Parang hindi
hindi ko napansin na may tinago ang aking may bahay na gano'n, kasi ang kuwan lang naman, halimbawa magpaabono ka, halimbawa yung ibigay ng DA na abono, halimbawa yan ay 2 sako, yung 2 sako po na yan ay sa 2 tao, isang araw. So ibig sabihin, mayroon ka pong babayaran na 350, 700 na po yun, plus pagkain at merienda, So kailangan, mga kaibigan, pag tayo ay nagpapaabono, mas maganda yung masaya yung nagtatrabaho sa ating farm. Pag masaya po sila, ibig sabihin, ang pagpapala ni Lord ay nasa atin. Bakit? Kasi pusog sila. Kasi mahirap naman magtrabaho na gutom. Diba? So, kaya mga kaibigan, napakaganda na pag tayo magpatrabaho sa farm, busog talaga. Coffee! Only coffee! Only coffee tayo. So, lahat na pagkain, only. So, kasi mga kaibigan, kaya sa pagkain, hindi tayo dapat magdamot. Bakit po? Kasi may limitasyon ang tiyan po natin. Kung sobra po ang kinain natin, masama rin. So, masama rin yung ating tiyan. Dahil may impatso po tayo, mga kaibigan, pag sobra yung ating kinain. So, biro mo yan, diba? Kain tayo ng kain, sobra-sobra. Sakit ang tiyan, mga kaibigan. So, sakit ang tiyan natin. O kaya, hindi tayo makatulog madalian, Kaya, napakaganda, mga kaibigan, na ang mga working horse ay ating pagpabayaan. So yan, mga kaibigan, napakaganda. Tayo ay maging, kasi mas mapalad ang magbigay sa binibigyan. So yan, so minsan, mga kaibigan, halimbawa, kasi noong araw, uso yung tinatawag na bayanihan. Yung bayanihan na yan ay tinatawag natin na dagyaw. Pag sa Ilonggo, dagyaw. Halimbawa, ako ngayon ay magpa-araro. Yung kapitbahay ko na halimbawa 4 o 5 sila. Kanyan, araro. Tapos sunod na araw, doon naman sa kabila nagtutok, yan hanggang matapos. Kaya madali, Kaya masaya kasi alam mo, mahirap, mga kaibigan, magtrabaho na nag-iisa. Anhin mo lang naman ang pera kung wala kang kaligayahan dahil sa ikaw ay nag-iisa. So dapat mayroong kasama para kasi alalahanin natin, man is a social being. Ang sabi niya ng isang pilosopo, man is a social being. So ibig sabihin, mayroong isang opisyal ng armed forces, nag-iisa sa ngayon. Alam mo ba ang ginagawa niya ay tinatawag yung dumadaan, binibigyan niya sigarilyo para makipag-usap lang. Kasi pinayagan niya yung kanyang matauhan na mag-live. Sumigas! Teka mo na! Yan. Uy! So yan, mga kaibigan, palagi tayong magbigay. So kung sino maghingi ng tulong, pag mayroon tayo, tutulungan natin. So mas maganda na tayo ang tutulong sa tayo ay tinutulungan. Kaya napakabuti at napakadakila ang ating Panginoon. So yan, alalahanin po natin ang mga kaibigan. Napakabuti at napakadakila ang ating Panginoon. Kaya pag magbigay tayo ay pagpapala. It is more blessed to give than to receive. So yan, so ngayon naman pag-usapan natin yung halimbawa, 'di ba, may hiramin tayo. Hiramin tayo na gamit,
So yung gamit na yan na hiniram natin, dapat yan po ay isauli natin ng maayos na maganda. Dapat ibalik po natin kung kanino. Dapat ibalik. So yun po, makibig, hindi nasira na, hindi natin balik. Dapat ibalik po natin. Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na umaga sa bawat isa. God bless us all.